sige po, tayo po'y manalangin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Lord God. Papasalamat ako, Panginoon Lord God, sa gabing ito, Lord. At muli, kami po ay nagkakatipon-tipon sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw po ang mahaitaas ngayong gabing ito, Panginoon Lord God. Sa aming pag-uusapan, Panginoon Lord God, dalangin ko, Panginoon, yung anointing mo sa akin, Panginoon Lord God. Bilang lingkod mo, Panginoon, gamitin mo lamang po ako bilang iyong tagapagsalita, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na ang banal mong Espiritu, Panginoon, ay malayang kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon, Lord God. Ikaw ang siyang manguna, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, Panginoon. And I pray, Father God, na bukas ang aming mga puso, bukas ang aming mga tenga, ang aming puso at isipan, Panginoon, na ang mga salita mo, Panginoon, hindi namin babaliwalain, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ang lahat ng mga salita mo na aming maririnig ngayong gabi, Panginoon, ito po ay aming isa sa pamuhay, titimo sa aming puso at isipan, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord. And nagpapasalamat ako, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto ngayong gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, dahil may mga ganitong gawain kami, Panginoon, upang magkaroon kami ng kalakasan, Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, maging mga correction mo, Panginoon, upang maitama ang aming mga pagkakamali, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat sa banal mong Espiritu ngayon, Lord God, na siyang kumikilos sa amin, Lord God. Ang lahat ng kapurihan ay amin pong binabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, no? Sabi po sa John 5:24, di ba? Sabi po dito, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sa halip, inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ang sabi po dito, nakikinig at sumasampalataya. So, ibig pong sabihin nito, nangyayari siya kasalukuyan, nakikinig. Hindi yung nakinig at sumampalataya. Meron po kasing akala nila, pag narinig na nila ang salita ng Panginoon, sumampalataya sila sa Panginoon, ligtas na sila. Pero ang sabi po dito, nakikinig at sumasampalataya. Ibig pong sabihin, hindi natitigil sa isang pakikinig lang, na nakinig ka lang, pagkatapos ay wala na. Hindi pwedeng isang beses sumampalataya ka, sa susunod, wala na yung pananampalataya mo. Kailangan po, tuloy-tuloy na nangyayari, na nagpapatuloy ka na nakikinig at sumasampalataya sa Panginoon. Meron pong dalawang klase ng tao um, na nakikinig. Yung una po, nakikinig, pero nakikinig siya physically. Uma-attend sa Bible study, nagsisimba every Sunday, diba? Nagbabasa ng salita ng Panginoon, nakikinig ng mga audio Bible, diba po? Physically, nakikinig siya, pero absent siya spiritually. Bakit po? Nakinig pero walang pagbabago. Walang nabago sa buhay. Yung dating siya na nagiinom, ginagawa niya pa rin. Kahit paminsan-minsan, siguro po dahil minsan lang naman, di ba? Ginagawa niya pa rin. Walang pagbabago. Nagchichismis pa rin. Naninira pa rin ng puri ng kapwa. Di ba po? Yung mga dating pagkatao niya na dapat tinalikuran niya na narinig niya na yung salita ng Panginoon pero hindi niya pa rin binago. Nanghuhusga pa rin ng kapwa. Di ba po? Pero alam niya ang salita ng Panginoon. Marami pong Kristiyano na gano'n, na nakikiapid pa rin, nakikisama pa rin sa hindi niya asawa, nagsasama ng walang kasal. Marami pong ganyan na Kristiyano. Pero sinasabi nila na sila ay Kristiyano. Pero yung spiritual nila, nakikinig lang sila physically, pero yung espiritu nila absent. Wala doon ang totoong espiritu ng Panginoon sa kanila at nagpapatuloy pa rin sila sa kasalanan. Punta po tayo sa John 8:34. Dito, sabi po dito, sumagot si Jesus, di ba po yung mga kausap dito ni Jesus ay mga Pariseo, sabi niya, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ay, wait lang po parang mali yata yung ano.
Wait lang po, hanapin ko lang po. Sorry po nagkamali po ako ng naisulat. 43 po pala, sorry. Ayan, sabi po dito, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang tinuturo ko? Diba po? Bakit may mga Kristiyano na nakikinig pero hindi nila isinasapamuhay, hindi nila nauunawaan? Bakit? Dahil ayaw nilang tanggapin yung mga itinuturo. Ayaw nilang tanggapin yung salita ng Panginoon. O meron man silang tinatanggap, pinipili lang nila. Pero kapag nagpipreach na si pastor, akala nila palagi na lang patungkol sa kanila. Hindi man nila lang tanong ang sarili nila na Holy Spirit yung nagsasabi noon. Ginamit lang si pastor pero ang nagiging ending, nahuhusgahan si pastor. Kasi ang nangyayari, sasabihin, ay, nagpaparinig na naman si pastor. Ginamit na naman ni pastor yung pulpito para makapagparinig. Amen po. Ang mga pastor po, sa totoo lang, hindi naman po namin kinakabisado ang aming mga sinasabi habang nagpipreach kami. Binibigay lang ni Lord yung mga verses sa amin, kung ano yung nire-reveal ni Lord. Pero habang nagsasalita kami, hindi naman namin sinasaulo kung ano yung mga sasabihin namin. Bakit hindi natin tanungin yung sarili natin na kung minsan, bakit ayaw mong tanggapin kung ano yung pinapasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng pastor? Ayaw mong tanggapin yung salita na yon. Ayaw mong tanggapin na ikaw yung tinutukoy ng Holy Spirit na yon. Dahil baka mamaya, hindi mo pa rin talaga totoong binabago yung sarili mo. Nakikinig ka lang ng salita ng Panginoon, pero andun pa rin yung nagagalit ka pa rin, 'di ba? Yung emotion na galit, nararanasan po natin 'yan, pero wag po nating alagaan 'yan sa puso natin. Bilang isang Kristiyano, dapat pag nagkaroon tayo, nagalit tayo, dapat mamaya wala na 'yan eh. Dapat mawala na 'yan. Hindi mo na paaabutin ng bukas, hindi mo na paaabutin ng ilang araw, 'di ba? Kaya nakikinig ka pero hindi mo sinusunod kasi nga ayaw mong tanggapin or baka iniisip mo na may personal lang si pastor. Hindi po mga kapatid. Dahil kami po, kung kami mamimersonal, pananagutan po namin yan sa Panginoon. Kaya kung kayo po ay tinatamaan sa salita ng Panginoon, praise God. Kasi hindi ikaw yung tagapakinig na nakinig lang pero absent spiritually. Ibig sabihin, ikaw yung nakikinig na may pagbabago, may conviction, may pagkauhaw, may na alam mo na yung salita ng Panginoon pag narinig mo, kahit masakit, tatanggapin mo. Amen? Tatanggapin mo siya. Ako madalas tinatamaan sa mga preaching, pero praise God kasi hindi pa ako manhid. Hindi pa ako manhid. Ibig sabihin, nangungusap pa rin sa akin yung banal na espiritu na, oh, ikaw yan. Kasi sa atin lahat yun eh. Ang salita ng Panginoon para sa ating lahat, hindi lang sa katabi mo, hindi lang sa kapitbahay mo, hindi lang sa kaaway mo, kundi para sa ating lahat. Ngayon, pag nasaktan tayo, praise God. Kasi may conviction yung Panginoon. Kinokorek pa rin tayo ng Panginoon. Amen po. Punta po tayo sa John 12:47 po. Sabi po dito, hindi ako ang umahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin.
at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Amen po. Wala po tayong maidadahilan, kapatid, sa ating Panginoon kung tayo'y hatulan. Amen po, dahil lahat, di ba, meron sa salita ng Panginoon na anuman ang gawin natin, mabuti man o masama, ipagsusulit natin yan sa Panginoon. Pagsusulit po natin yan sa Panginoon. Yung salita ng Panginoon ang hahatol sa atin. Bakit po? Narinig natin lahat ng katotohanan. Sinabi ng Panginoon, wag kang magsisinungaling, pero nakakapagsinungaling ka pa rin. Diba? Sinabi ng Panginoon, itigil mo yung mga bisyo mo, pero nagbibisyo ka pa rin, nagsusugal ka pa rin. Diba? Sinabi ng Panginoon na hindi na dapat lumalabas sa bibig mo yung mga malalaswang salita, pero nagagawa mo pa rin, dumalabas pa rin yung mga malalaswang salita na yun sa iyong bibig. So, ibig sabihin, yung pakikinig mo ng salita ng Panginoon, lumalabas lang sa kabilang tenga. Pumasok dito, lumabas sa kabilang tenga. Hindi mo isinasa pamuhay. Amen po? Um, yung isa naman po na tagapakinig, ito nga yung sinabi ko kanina na nakikinig siya na meron pa rin conviction ng Panginoon. Di ba po? May pagkauhaw sa salita niya. May pagbabago. May pagbabago. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Diba? Kung dati ikaw chismosa ka, hindi na dapat ikaw yun eh. Pag may naririnig ka na nagchichismisan, dapat hindi ka na nakikisali. Amen po? Kung dati ikaw nagiinom ka, dapat hindi ka na nagiinom ngayon. Diba po? Pero marami pa rin po talaga na mga Kristiyano na nagtatago sa mga pastor, na sila ay naninigarilyo, na sila ay nag-iinom, pero kahit taguan nyo ng taguan yung mga pastor nyo, hindi kayo makakapagtago sa Panginoon. Darating ang panahon na pananagutan natin ang lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo. Mabuti man yan o masama. Amen po. Punta po tayo sa Galatians 2:20. Sabi po dito, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. So ibig sabihin mga kapatid, bilang isang sinasabi mo na ikaw ay born again, ikaw ay Kristiyano, no? Dapat hindi na ikaw yung nabubuhay sa katawan mo. Dapat ang nakikita ng mga tao sa iyo si Jesus. Ang Panginoong Yesus na. Ano ba yung mga gawa ng Panginoong Yesus? Di ba po? Dapat yun na yung nakikita sa atin. May kabanalan. Bagamat hindi ganun kadali, pero may proseso. Pero gawin natin yung best natin na magawa natin na makita ng mga tao na tayo ay nagliliwanag na gaya ng Panginoong Yesus. Na tayo ay namumuhay na gaya ng Panginoong Yesus. Amen po. Hindi nila tayo nakikitaan na ay si Pastora, nakikipagchismisan, di ba? Ay si Pastora naninirang puri. Ay si Pastor, 'di ba? Nakita ko na nanigarilyo, 'di ba? Ay si Pastor ganito, nag-post ng hindi maganda. Yung mga ganun dapat hindi na makita sa atin 'yon. Or mga leaders, hindi lang mga pastor, hindi lang mga leaders, tayong mga mananampalataya, dapat hindi na nakikita yung dating tayo. Ano ba yung dating tayo? Maggawa tayo ng checklist. Ay, dati bungangera ako. O, di ba? Susunod, X na yon. Ngayon, i-X mo na. Ang dami ng binago ng Panginoon sa'yo. Di ba? Ay, dati lagi akong mainitin ng ulo. Ngayon, aba, nababawasan na. Di ba? Hanggang sa ma-X na yon, ay, hindi na mainitin ang ulo ko. Nakakapag-control na ako. Nagiging pasensyosa na ako. Nagiging maunawain na ako. Diba? Inuunawa natin yung iba na kasi hindi tayo pare-parehas ng pananampalataya. Hindi rin tayo pare-parehas ng paglago. Merong matagal, merong mabilis, 'di ba? Pero dapat inuunawa natin, lalo na yung mga mahihina pa ang pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng ano ang ibig sabihin nito, nagkakaroon tayo ng pagpapasensya sa kanila, ng pagtsatsaga sa kanila. Amen po. Kung paano tayo pinagtsagaan ng mga mahal nating pastor noon, ganoon din tayo magtyaga. Hindi lang mga pastor na po, kahit mga leaders or yung mga magulang. 'Di ba? Ang mga anak natin, pananagutan natin 'yan sa Panginoon kung paano sila lalago sa Panginoon. Amen po. Kaya kailangan nakikita din sa atin, no? Lalo na sa ating mga anak, nakikita sa atin kung paano nila tayo makitang nananampalataya sa Panginoon. Kasi
kung ano yung nakikita sa atin ng ating mga anak, yun din yung kanilang gagayahin. Pero kung nakikita nila sa atin bilang mga magulang na tayo nga mismo na mga magulang, mahina ang pananampalataya, ano pa ang ine-expect mo na magiging pananampalataya ng anak mo kung ikaw mismo hindi niya nakikitaan na meron kang malaking pananampalataya sa Panginoon? Kaya nga purihin ng Panginoon, no? Amen po kasi um, um, dahil sa katatagan, sa lakas ng loob na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, ang mga anak ko ay matitibay din po. Amen po. Kasi bagamat hindi naman maiwasan na may mga pagkakataon na sila ay umiiyak, pero nakikita ko sa kanila yung katatagan, yung lakas na alam ko na nagmumula din sa Panginoon. Dahil ayokong makitaan nila ako ng kahinaan, kaya ganun din sila sa akin. Ayaw nila na nakikita ko sila na nangihina sila, kaya pinapakita nila na malalakas sila. Malalakas sila. Kaya pinupuri ko ang Panginoon dahil alam ko na yung mga salita na naitanim sa buhay ng mga anak ko, yun yung pinanghahawakan nila kung bakit sila matibay ngayon. Kaya salamat sa Panginoon dahil lahat ng kalakasan, katatagan na binibigay niya, lahat sa Kanya nagmumula na ipinagkaloob niya sa akin at sa aking mga anak. Amen po. Punta po tayo sa Galatians 5:24. Sabi po dito, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Dapat ang Espiritu na ang naghahari sa ating buhay. I-totally surrender na natin kung ano man yung dapat i-surrender sa Panginoon. Sa iba na hindi mga mananampalataya, yung pag-surrender, iniisip nila na ito ay kahinaan. Di ba? Ay, hindi. Kaya ko to. Di ba? Hindi ako susuko, kaya ko to, kaya kong gawin to. Iniisip nila na ang pag-surrender ay kahinaan, pero sa ating Panginoong Yesus, ang pag-surrender, ito ay kalakasan. Yung ibinibigay mo na, yung isinusuko mo na ang lahat sa Panginoon, lahat ng bigat na nararamdaman mo, lahat ng mga pagsubok na nararanasan mo, isinusuko mo sa Panginoon. Yun ang totoong kalakasan. Dahil kung sa lakas natin, hindi natin kakayanin. Pero yung pagsuko, no, na hinahayaan mo na ang banal na espiritu na ang maghari sa buhay mo, na sa bawat desisyon mo sa araw-araw, hinahayaan mo ang banal na espiritu. 'Di ba? Ang totoong wisdom, yung nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen po, na ano man yung mga sitwasyon mo, binibigay mo sa Panginoon. Yung pag-aaral ng anak mo, ibibigay mo sa Panginoon kasi kung ikaw hindi mo alam kung saan kukuha, kung paano ipo-provide, pero ang Panginoon, napakabuti ng ating Panginoon kasi lahat ino-provide niya. Lahat, hindi niya tayo pagkukulangin. Ano man yung mga pangangailangan natin. Ang dami ko ng mga sitwasyon na talagang financially talagang nangailangan kami, pero grabe nakita ko doon kung paano kumilos ang Panginoon. Hindi siya nagpapabaya sa mga anak niya na patuloy na umaasa lamang sa kanya. Amen po. Kasi nung na-hospital po ang asawa ko, simula nang na-hospital siya hanggang sa malibing siya, grabe po yung provision ng Panginoon. Hindi niya kami pinabayaan. Halos kalahating milyon. Saan ko kukunin yun, Lord? Hindi ako ganun kayaman. Kalahating milyon po na gastos namin. Pero sabi ko, Lord, napakabuti mo. Napakabuti mo. Hindi mo kami pinapabayaan. Simula na tumungtong kami sa hospital, lahat pinrovide niya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi doon ko nakita na ang dami-daming nagmamahal sa amin. Ang daming nagmamahal sa asawa ko. Kasi Lord, sabi ko, saan nang galing yung kalahating milyon na panggamot, pambayad sa hospital, namamangha ako, naiiyak ko po ako kasi namamangha ako sa kabutihan ng Panginoon kasi kahit ako hindi ko po inexpect na ganun kalaking halaga ay ipoprovide ng Panginoon. Um, hindi niya hinayaan na kuhanin niya yung asawa ko na magkaroon ako ng napakalaking utang.
Hindi po hinayaan yun ng Panginoon kasi pinrovide niya lahat. Hanggang sa mailibing ang asawa ko, pinrovide niya lahat. May sumagot ng funeral niya. Grabe, sabi ko, kaya patuloy kong pinupuri ang Panginoon dahil sa sobrang dami ng mga tao na nagmamahal sa akin, sa asawa ko, sa mga anak ko. Ang dami po. Hindi ko talaga sila, hindi ko mabilang sa sobrang dami ng nagbigay ng tulong sa amin. Kaya doon ko nakikita na yung paniniwala mo, yung pag-surrender mo sa Panginoon ng 100% na sinusurrender mo sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kahit yung financial na mga problema natin, isurrender mo sa Panginoon, tutugunin at tutugunin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, Lord, hindi ko na hindi na ako mag-aalala sa pag-aaral ng anak ko ni Catherine dahil niloob mo na makapag-aral siya, ikaw ang nagpaaral sa kanya, hindi ako. Ikaw ang magpapatapos sa kanya. Kaya purihin po ang Panginoon dahil may mga kaparaanan po ang Panginoon. Kung bakit nandiyan po nasa Olongga po ngayon ng aking anak at nakakapag-aral pa dahil hindi na nauubos yung kaparaanan ng Panginoon kung paano niya ipo-provide. Amen po. Kaya kung tayo man nasa sitwasyon na hindi natin alam saan tayo kukuha ng panggastos, isurrender mo sa Panginoon, isuko mo sa Panginoon, hindi yun kahinaan. Kasi minsan, kahit na um, lahat ng aksyon gawin natin, ipilit natin, kung hindi natin kasama ang Panginoon, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Di ba nga, kaya nga yung wisdom na nagmumula sa Panginoon, yun ay, ang totoong wisdom talaga is yung nagtitiwala ka sa Kanya. Bagamat hindi natin alam kung ano yung mga kaparaanan niya, pero nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen po. Walang imposible sa Panginoon. Iyon yung mga totoong nakikinig sa Panginoon na um, hindi lang basta nakikinig, kundi sumasampalataya na kahit na anong sitwasyon, alam mo na walang imposible sa Panginoon. Amen? At kung ikaw ay nakikinig, sumasampalataya sa Panginoon, di ba sabi niya po kanina sa salita niya sa John 5:24, di ba sabi niya po na um, ang, balikan ko lang po yung John 5. Sabi niya po, John 5:24. Ayun, sabi niya po dito no, na ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kaya magpatuloy po tayo sa pakikinig. Magpatuloy po tayong sumasampalataya. Hindi yung sumampalataya ka lang ngayon tapos bukas pag may pagsubok ka na naman, ayan na, nawala na yung pananampalataya mo, nanghina na yung pananampalataya mo. Ang sabi ng Panginoon, magkakaroon daw ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay patuloy na nakikinig at patuloy na sumasampalataya. Hindi ka humihinto na pag meron nangyaring mga mabibigat na pagsubok sa buhay mo, parang gusto mo nang huminto, parang gusto mo nang tumigil, parang gusto mo na lang magmukmuk ka na lang. Hindi po makakatulong yun sa atin mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, kahit na anong sitwasyon natin, nagpapatuloy tayo na nakikinig. Nagpapatuloy tayo na sumasampalataya sa Kanya. Amen po. Punta po tayo sa John 3:36. Sabi po dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Amen po? Kaya nga, upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan, kailangan manatili tayong nakikinig at sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus na ating tagapagligtas. Amen po. Napakahalaga din ng ating pagsunod. Amen po. Hindi lang basta nakinig, hindi lang basta na sumampalataya. Amen po. Mahalaga din yung may pagsunod. Sabi po sa James 2:17. Ayan po, sabi diyan, di ba po, gayon din naman patay ang
pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen po? Nakikinig ka nga, sumasampalataya ka nga, pero wala ka namang gawa. Hindi naman nakikita. Sa buhay mo, nananampalataya ka. Sinasabi mo nananampalataya ka, pero gumagawa ka ng mga action mo na hindi mo alam kung kalooban ba ng Panginoon. Amen po? Na hindi mo alam kung may leading ba ng Holy Spirit yung mga ginagawa mo. 'Di ba? Kailangan nakikita din sa atin na hindi lang sa bibig natin sinabi na nakinig ako ng salita ng Panginoon, pinapakinggan ko yung salita ng Panginoon, nananampalataya ako sa Panginoon, pero hindi nakikita sa atin. Tayo pa yung kauna-unahang nakikitaan na parang hindi tayo nananampalataya sa Panginoon. Amen po. Kaya hindi mo pwedeng hindi pwede pong mapaghiwalay yung pananampalataya at yung ating gawa. Lagi pong yan magkadikit. Amen po. Yung pananampalataya, di ba po? Ito po ay nangangahulugan ng pananalig mo sa Panginoon, di ba po? Yung pagtitiwala. Kung nananampalataya ka, nandun nananalig ka at nagtitiwala ka sa ating Panginoong Yesus. Diba po, pinako ang ating Panginoong Yesus. Diba po, muling nabuhay. Bakit po? Para maging tagapagligtas natin. Siya yung ating naging tagapagligtas. Amen po. Kaya hindi nawang mabaliwala yung pagkakapako ng ating Panginoong Yesus. Diba po, para lamang hindi ka manampalataya at magtiwala sa Kanya. Yung kanyang pagkamatay sa krus, yun po ang naging kaparaanan ng Diyos Ama para tayo po ay maligtas. Amen po? Kaya po, punta po tayo sa Romans 1:17. Sabi po dito, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen po? So dapat tayo po ay, ano sabi po dito? Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Diba po? Diba sabi sa salita ng Panginoon, ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya yung pananampalataya mo hindi dapat tumitigil. Nagpapatuloy yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen po. At dapat may pagsisisi din po no kung tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, dapat um, yung mga salita niya na napapakinggan natin isinasapamuhay natin. Yung mga kasalanan na nagawa natin dapat tinatalikuran na natin. Nagpinagsisisihan na natin. Maaaring nakakapagsisikap pero fake yung pagsisisi mo. Bakit? Nagsisi ka, hiningi mo ng tawad sa Panginoon itong kasalanan na to, pero ginagawa mo pa rin. Ibig sabihin, walang pagbabago. Pinagsisihan mo ngayong araw na ito, next week gagawin mo na naman, pagsisisihan mo na naman, walang nababago, 'di ba? Parang niloloko na lang natin ng Panginoon. 'Di ba? Yung masyado nating inaabuso, yung habag ng Panginoon, yung grasya na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Masyado nating naaabuso dahil iniisip natin na pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ay patatawarin niya tayo. Pero yung kasalanan na ginawa mo na pinagsisihan mo na, pero inulit-ulit mo na, hindi na yun tama mga kapatid. Sinasadya mo na yun. Amen? Yun yung fake na repentance, hindi totoong pagsisisi. Kung nagsisi ka na ikaw ay naging sinungaling, pero ginagawa mo pa rin, nagsisinungaling ka pa rin, hindi totoo na pinagsisihan mo yung mga kasalanan na yun. Amen po? Kung humingi ka ng tawad pero sa kaibuturan ng puso mo, sinabi mo lang na humingi ka ng tawad sa Panginoon, nagsorry ka sa kasalanan ginawa mo kasi alam mong mali, pero wala kang nararamdaman na pagsisisi sa puso mo, hindi rin totoong pagsisisi yun. At binibigyan mo ng katwiran yung mga pagkakamali mo. Yung nagkamali ka na, oo, inamin mo, pero pinangangatwiranan mo pa din yung mga pagkakamali mo at paulit-ulit mo pa rin na ginagawa yung kasalanan. At naghahanap ka din ng mga masisisi. Amen po. Punta po tayo sa Matthew 3:2.
Sabi po dito, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Magkaroon po tayo ng tunay na pagsisisi, yung totoong pagsisisi po, yung pagsisisi na tinatalikuran na natin yung mga kasalanan na yun, na yung pagsisisi na hindi na natin lilingunin pang muli yung mga kasalanan na ating nagawa. Kailangan makita, 'di ba, na may pagbabago. 'Di ba? Hindi lang basta nakinig, hindi lang basta sumampalataya, kundi nakikinig ka at sumasampalataya ka at 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 sinasapamuhay mo yung salita ng Panginoon at nagsisisi ka, tinatalikuran mo ang iyong mga nagawang kasalanan dahil malapit na pong dumating ang Panginoon. Di natin alam kung kailan yung oras natin. Amen po. Magugulat ka, kasama mo lang, tapos mamaya wala na. Binawian na ng buhay. Amen po. Kaya hindi natin alam kung kailan tayo aabutan. Dapat maging totoo na po yung ating pagsisisi. Amen po. Kaya nga po ako, purihin ang Panginoon. Sabi ko nga, pinupuri ko ang Panginoon dahil nagtagumpay siya sa buhay ng aking asawa na ang bilis-bilis po ng pangyayari. Kung hindi po ako naging naglakas ng loob na araw-araw sa hospital, patanggapin siya ng patanggapin, maaring napahamak na ang kanyang kaluluwa. Pero purihin ng Panginoon, nagulat ako sa pangyayari dahil sinundo ko lang siya sa Pasig, tapos diretso kami hospital, tapos ilang araw wala na siya. No, so kailangan talaga mga kapatid, maging handa tayo. Ang nais ng Panginoon na um, yung sa salita niya kanina na yung pakikinig natin sa kanya hindi tayo yung nakikinig na spiritually absent. Kailangan nakikinig tayo na meron pa rin tayong conviction, na nandun pa rin yung pagbabago. May nababago, araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Amen. Hindi natatapos ang Panginoon sa buhay natin. Araw-araw binabago niya tayo. Hindi man tayo perpekto ngayon, pero araw-araw alam mo na may binabago ang Panginoon sa iyo. At purihin ng Panginoon kung alam mo sa sarili mo na may mga pagkakamali ka pa at nare-realize mo yung mga kasalanan na yon, ibig sabihin, hindi ka manhid, nangungusap pa rin sa iyo yung Holy Spirit. Dahil once na binaliwala mo na yung mga kasalanan na pinasabi na ng Panginoon sa iyo na nagkakasala ka at baliwala na sa iyo, hindi mo na nararamdaman, iniisip mo na lang na may pagkakataon ka pa na humingi ng tawad, maaari mong ikapahamak. Kaya sabi ng Panginoon ngayon, magsisi ka, talikuran mo kung ano man yung mga kasalanan na ginagawa mo ngayon, na nagagawa mo pa, na nagbibisyo ka pa, nagsisinungaling ka pa, marami pa ring lumalabas na paninira sa bibig mo, nanguhusga ka ng kapwa mo, 'di ba? Naninira ka ng kapwa mo. Baguhin na po natin mga kapatid, nagchichismis ka pa rin, nagpaparating ka pa rin ng mga kwento, ng mga walang katotohanan. Baguhin na natin kapatid kasi minsan baka akala nyo libangan na lang yung mga ganun na pagchichismisan pero hindi nyo alam, nagkakasala na kayo. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Maging handa po tayo. Maging handa po tayong lahat na kung anumang oras na dumating ang Panginoon, alam mo na sa langit ka pupunta. Amen po. Siyempre po, sa kalakip din ng pananampalataya, di ba nga po sinabi ko, yung pagsunod at hindi pwedeng maghiwalay yon, magkasama palagi yon, yung pananampalataya at yung pagsunod. Amen po. Punta po tayo sa Romans 16:26. Sabi po dito, subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Amen po. So, hindi talaga pwedeng magkahiwalay, no? Kailangan, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, nandun yung pagsunod mo sa Panginoon. Kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po ba na nabablock din yung blessings kapag tayo ay dinidelay natin yung mga pagsunod sa Panginoon? No? Kaya kailangan po talaga meron tayong discernment talaga na pag may sinabi ang Panginoon sa iyo, sundin mo na. Pag may confusion dun sa inuutos ng Panginoon, ipag-pray mo kasi baka mamaya hindi kay Lord yon.
Amen po. Kasi si Lord, pag nagbigay siya ng instruction, clear. Alam mong sa Panginoon galing. Walang bigat sa heart mo na alam mong sa Panginoon nagmula yung kung ano yung inuutos ng Panginoon. Amen? At sabi po dito sa 1 Peter 1:8, ano po, sa atin pong pananampalataya, syempre andun po yung pag-ibig. Di ba po? Sabi po dito, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. So, nandun po no, sa pananampalataya natin, um, yung pag-ibig na kahit hindi natin pa nakikita yung ating Panginoong Yesus, alam mo sa puso mo na nag-uumapaw na dun yung kagalakan. Alam mo na yung mga sitwasyon na imposible pero sumasampalataya ka na alam mo yung mga bagay na hindi mo nauunawaan pero nananampalataya ka sa Panginoon na kung ano man yung sitwasyon, Lord, ano bang kalooban mo sa akin? Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Maaring may mga bagay na hindi tayo nauunawaan ngayon, pero darating ang panahon, mauunawaan natin bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Amen po. Punta po tayo sa Ephesians 5:2. Sabi po yan, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabagong alay at handog sa Diyos. So mamuhay daw po tayo ng puno ng pag-ibig. Amen po. Punta po tayo sa Colossians 3, verse 1 hanggang 10 po. 1:10. Yan. Sabi dito, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen? Punta po tayo sa 1 John 3, verse 14 po. Last verse po. Sabi po dito, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. So, lumipat na daw po tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Mga kapatid, iniibig ba natin ang kapatiran? O baka namimili lang tayo ng close natin. Ano po? Sabi dito, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. O baka naman na-offend ka lang ng isang taong ito, ayaw mo na siyang makaharap, ayaw mo na makita yung mukha niya. Eh, pinatawad ko na yan, pero ayoko na siyang makasalamuha pa. Mga ganyan, ano po? Ang sabi sa verse 15, mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Amen po. Praise God po. Salamat po mga kapatid.